Batay sa pinakahuling pagmamanman at pagsusuri ng klima ng DOST Pagasa, lalo pang lumamig ang sea surface temperatures, SSTERS, sa gitna at silangang bahagi ng Equatorial na Pasipiko, Central and Eastern Equatorial Pacific o SEEP. Karamihan sa mga climate model, kasama ang ekspertong pagtataya, ay nagpapakita ng 70% tsansa na mabuo ang La Niña sa pagitan ng Oktubre-Desyembre taong 2025, OND 2025, at malamang na magpatuloy ito hanggang Desyembre taong 2025 hanggang Pebrero taong 2026, 2025 Djiboutian francs -26. Kaugnay nito, itinaas na sa La Niña Alert ang antas ng ENSO Alert and Warning System ng DOST Pagasa. Sa ngayon, nananatili pa ring nasa cool ENSO neutral na kondisyon ang tropikal na Pasipiko. Ang La Niña, malamig na yugto ng ENSO, ay inilalarawan bilang higit na mas malamig kaysa karaniwang sea surface temperature sa gitna at silangang Equatorial na Pasipiko. Kapag mataas ang tsansa, 70% o higit pa, na mabuo ang La Niña sa susunod na 2 buwan, naglalabas ng La Niña Alert ang Pagasa. Sa kasaysayan, ang La Niña ay karaniwang nagdudulot ng mas maraming bagyo sa huling bahagi ng taon. Batay sa kasalukuyang mga pagtataya, mas mataas din ang posibilidad ng sobra o mas maraming ulan sa karamihan ng bahagi ng bansa. Maaaring idulot ito ng iba't ibang rain-bearing weather systems gaya ng monsoon, malalakas na thunderstorm, low-pressure areas, LPAs, easterlies, Charlene, at Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng mga panganib tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Patuloy na magsasagawa ng malapit na pagmamanman ang DOST Pagasa sa posibilidad at epekto ng La Niña sa klima ng bansa. Hinihikayat ang lahat ng ahensya at ang publiko na magpatuloy sa pagbabantay at pag-iingat laban sa posibleng epekto nito. 2 LPA at isa pang namumuong sama ng panahon, binabantayan sa loob at labas ng PAR. 2 LPA na ngayon ang binabantayan sa magkabilang bahagi ng bansa na parehas ding nasa loob ng PAR. Una ang nagdaang LPA, 98W, na una nang dumaan at nagpaulan sa Southern Luzon kahapon at patuloy na ngayong kumikilos papalayo ng bansa. Ikalawa ang panibagong LPA na nabuo sa silangan ng Bicol Region at nagbabadyang maging bagyo habang nasa silangan ng Luzon sa mga susunod na araw at posibleng kumilos papalapit sa Northern Luzon. Tatawagan itong Mirasol sakaling maging bagyo. At ang kumpol ng mga call-upon malapit sa #Guam na nagbabadya ring maging LPA at potensyal na bagyo na inaasahang papasok rin ng PAR sa weekend. Babantayan ang magiging kilos nito dahil posible itong kumilos papalapit din sa Northern Luzon sa susunod na linggo bilang malakas na bagyo. Tatawagan itong Nando sakaling pumasok o mabuo na sa loob ng PAR. Inaasahang hawatak din ito ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Manatiling mag-monitor ng mga susunod pang update hinggil sa mga nasabing banta ng sama ng panahon sa bansa. Malakas na buhos ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa naranasan ngayong araw, maging alerto sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mababang lugar. Tropical Cyclone Formation Update. Ang Low Pressure Area, LPA-09C, namataan sa layong 475 kilometro. Kanluran ng San Jose, Occidental Mindoro, ay malabo hanggang mababa ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Low Pressure Area, LPA-09C, Invest 98W. Sa ngayon, malabo hanggang mababa ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Ang trough nito, nakakaapekto ito ngayon sa Bicol Region, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-ulan. Sa Bicol Region, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. Cloud Clusters. Mayroong mga cloud clusters sa silangan ng bansa, sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ang isa nito ay nasa silangan ng Eastern Visayas Bicol Region Area at ang isa naman ay nasa labas pa ng PAR.
Ang cloud cluster na nasa silangan ng Eastern Visayas Bicol Region Area ay posibleng maging low pressure area, LPA, sa loob ng 12 hanggang 24 oras ayon sa Japan Meteorological Agency, JMA, at isang ganap na LPA na ito ayon sa Joint Typhoon Warning Center, JTWC, itinalaga ito bilang Invest 79W. Posibleng maging isang ganap na bagyo ito sa loob ng 48 oras ayon sa JMA. Posibleng dadaan malapitan Eastern Visayas Bicol Region Area patungong Cagayan. Ang isa pang cloud cluster na nasa Guam at Northern Marianas ay posibleng mamuo din bilang isang LPA at posible rin maging isang ganap na bagyo sa susunod na mga araw. Wala pang tiyak kung saan ito dadaan. Easterlies. Nakakaapekto ito ngayon sa Northern Luzon. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan malakas na pag-ulan sa Cagayan Valley. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Localized thunderstorms. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa severe thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Bicol Region. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast. Pinapaalalahanan ang lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng sama ng panahon sa susunod na mga araw. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe.